Nabubuhay tayo sa mundong ito na parang singaw. Ano nga ba ang ating buhay? Tayo nga'y inihalin tulad sa isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawid. Mula sa kabataan, tinuruan na ng mga aral ng Panginoong Diyos at hanggang sa paglaki, mga salita niya pa rin ang pangkahawakan. Madapaman ng mga pagsubok, muli akong babangon at ipagpapatuloy ang aking takbuhin. Ma, Pa, thank you po sa suporta niyo sa akin. Tingnan niyo nga naman, no, napagtapos niyo na ako. Walang iba pang ikasisiya sa amin ng mga gulang mo kundi makapagtapos ka. Congrats, Nak. Proud na proud kami sa'yo. Di mo kami binigo ng mama mo. Congratulations, Sheena. Uy, Gian, thank you. Happy birthday nga pala. Salamat, Shin. O sige po, picture muna kayo. Sige, kayo namang dalawa. Happy birthday, Gian. Tara, uwi na tayo. Salamat po, tita. Ma, Pa, pwede po bang sumaglit muna sa kapilya? Magpapasalamat lang ako. Sige, anak. Mag-ingat kayo, ha. Sige po. Apo, tito. Tita. Shin, saan mo gusto pumunta? Maglakad-lakad na muna kaya tayo. Sige, sige. Gian, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Oh, ano yun? Mamaya na, picture muna tayo. Sige. Ano nga yung sasabihin mo, Shin? Ano? Hello, Ma? Sige po, pauwi na po. Sige po. Gian, pinapauwi na tayo nila, Mama. Ganun ba? Sige, hatid na kita. Shin, di ba may ensayo tayo mamaya sa kapilya? Oo, meron. Bakit? Sabay na tayo, hintayin mo ako sa bahay niyo. Sige, basta bilisan mo, ha. Ayaw ko mahuli tayo. Oo naman, baka mauna ka naman sa akin tulad ng dati. Hindi, Sheena, hintay! Bakit di mo ko hintay kanina? Hello, kasi nauna ka na eh. Ang tagal mo kasi dumating nun, kaya nauna na ako. So talaga. Mamaya hintayin mo ako. Sige. Ma, Pa, nandito na po kami. Kasama ko po si Dian. Gandang gabi po, tita, tito. Mana po, Pa.
Mano po. Mano po. Ma, pa, may sasabihin nga pala si Gian sa inyo. Oh, ano yun, Gian? May pagpapaalam po sana ako sa inyo. Kung inyong mamarapatin, na makapagpaalam po ako na makapangligaw sa anak nyo. Oo naman, basta alagaan mo anak ko, Gian. Opo, tito. Alagaan ko po siya at mamahalin palagi. Pag may tampuhan o away kayo, ayusin nyo kaagad. Si Mama naman ang advance, tampuhan pag-away kagad na sa isip. Pasensya ka na anak. Basta't lagi nyo lang ipagpapanata ang magiging takbo ng relasyon nyo. Opo, Ma. tita. Sige anak, magbihis ka na at kakain na tayo. Sige po, Ma. Nak, kumusta kayo? Okay na po kami, Ma. Okay na okay po kami, tita. Huwag po kayong mag-alala. Kailan yung board exam mo, anak? Next week na po, Pa. Pagbutihin mo, ha? Siyempre naman po, Papa. Teka, di ba next week na rin ang banal natin na? Opo, Ma. Sabay po. Ga, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Parang hindi ka naman okay. May problema ba? Schedule ko na kasi ng board exam, kasabay pa ng banal na hapunan. Huwag mo nang isipin yan. Alam mo naman kung anong uunahin mo eh. Nakalimutan mo na ba nung nagkasabay din yung exam natin tapos Unity Games? Siyempre naman hindi. Tara na siya, luwi na tayo. Uy, Gian, nga pala, exam na natin sa Biyernes. Tapos, kasabay pa ng aktibidad pandistrito. Oo nga pala, no? Paano kaya yan? Hindi ko din alam. Pero sasama ka sa aktibidad. Oo naman, bakit naman hindi? Wow, bait bata. Eh, ikaw ba? Oo, sasama ako. Alam mo ba, natatawa ako nun kapag naalala ko yun kasi akala mo di talaga ako sasama. Oo nga kasi di kita nakilala nung kasama mo si Romeo habang papunta ng Kapilya. Siyempre, pugi-pugi ko dun eh. Jess, di ba sila Romeo yun? Oo, sila yun. Eh, sino yung isa nilang kasama? Ewan ko. Jessa, mali kaya ito sinasabi sa akin ah. Nako, Sheena, wala. Hindi ka talaga dumating, Gian. Magtatampo talaga ako sa'yo. Wah! Sa tingin mo, talaga di ako sasama, no? Oh, ba't nandito ka? Nagbibiro lang naman ako na di ako sasama nun. Uy, Gian. Sheena, Good luck sa exam ngayon ah. good luck din sa'yo. Nga pala, lahat tayo mag-exam today. Bakit? Di ba na-exam mo sila ng Friday? Ayun nga. Hindi natuloy kasi ang sabi, na-reschedule ng
Monday at Tuesday. Kita mo nga naman, oh. Buti na lang sumama tayo nung Friday kasi wala din naman palang exam. Kaya nga tapos ikaw nung hindi ka pa sana sasama. Shin! Shin! Uy, Shina! Ano? Bibiro lang naman ako nun eh. Tapos ikaw, sobrang seryoso. Eh kung si Jessa nakarinig nun, alam niya nagbibiro lang ako. Kaya wag ka nang malungkot ga. Kasi alam mo naman kung anong mas mahalaga na unahin mo. O sige na ga, alis na ako. Kanina pa ako dito. Hatid na kita, wala naman akong ginagawa. Sure ka? Baka may gagawin ka na maya-maya. Tapos na kanina, tsaka break time ko naman ngayon. Shin, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Gusto mo ako na magbitbit ng bag mo? Wag na, kaya ko na to. May dala ka din naman. Nalulungkot ka ba kasi di ka makakapag-take ng exam sa Biyernes? Gian! Maraming salamat naman. Shin, bakit? Anong meron? Next week pang board exam namin. Kala ko sa Biyernes na. Eto, binago nila. Magiging next week na yung schedule. Salamat naman. Buti na mo next week board exam nyo. Makakatupad ka nang wala gumagambala sa isipan mo. Basta sumampalataya lang at umasa sa magagawa ng At Panginoon. magtiwala. Shin, okay ka lang ba? Oo, makagutom lang to. Hindi ka na ba tutuloy sa loob? Hindi na, Shin. May gagawin pa kasi ako sa bahay. Ikumusta mo na ako na tita? O sige, mag-iingat ka. Maga ka magising ah. Opo, ikaw din. Maga ka din magising. Good night po. Good night. Ma, pa, nandito na po ako. Kasama ko po si Gia. Hello po, tita, tito. Anak, mag-base ka muna at kakain na tayo. Okay po. Base ka na sa bala. Ano po? Sige na, maupo ka na. Kakain na tayo. Manalangin muna tayo. Amen. Kaya pala na, kung gusto mong trabaho pinatita mo sa restaurant mo. Opo pa, kung pwede lang po sana. Sige, sabihan mo ng tita mo. Sige po. O, ayan anak. Mag-ingat ka doon ha. Huwag ka masyado magpapagod sa trabaho mo. Opo ma, salamat po. Huwag po kayo mag-alala, tita. Ihahatid sundo ko po si Sheena. Naku, Gian, wag na. Tsaka may trabaho ka din naman eh. Huwag ka nang tumagi anak. Baka madadaanan ka rin naman ni Gian dito. Kaya nga po, tita. Sige na, Shin, sabay na tayo. Sige. Maalis na po kami. Bye po, tita. Bye po. Sabay na tayo mag-lunch mamaya. Tayo mo na lang ako dito. Sige, antay na lang kita dito. Ingat ka. Ingat ka din. Shin, tapos ka na ba sa work mo? Oo, inayos ko na lang to. Tapos ano naman ako. Tara, kain na tayo. Maupo ka muna dyan. Sasabihin ko lang si tita na kakain muna ako. Sige, sige.
Dadaanan lang kita mamaya. Sige ga, ingat ka. Okay, sige. Magandang araw po. Check ko lang po yung vital signs ng pasyente. Magandang araw, doktora. Magandang araw din sa inyo. Before anything else, pwede ko ba kayong makausap? Ako po ito sa anak ninyo at ng transplant donor nito. Sige po, doktora. Pasok. First of all, I am Doc Iza, ang mag-handle sa case ng anak ninyo. Na-diagnose po ang inyong anak na may keratoconus, isang sakit sa paningin na ang mata o ang cornea ay nagiging manipis at nagiging irregular ang hugis, kaya kailangan ito ng agapang operasyon. Kung hindi po ito maagapan kaagad, ay magiging sanhi po ito ng paggabulag niya. At napag-alaman ko rin po na ang mismong corneal transplant donor ay may connection sa inyo. Ha? Dok, wala naman po kaming kamag-anak na malapit dito sa probinsya. At isa pa, walang lumapit sa amin at sinabing magdo-donate. Dok, pwede po ba namin malaman kung sinong tinutukoy niyo? Wala po kaming alam kung sinong taong yan. Kayo ho ba ay may kakilalang Gian Santos? Based sa records, ay pumasa po siya sa lahat ng test at nag-match po ang kanyang cornea sa cornea ni Sheena. Maliban dito ay di po namin pwede sabihin ng ibang detalye hanggat hindi niyo po nakakausap ang donor. Kailangan maoperahan ni Sheena as soon as possible po. Dahil pag di naagapan kaagad, ay tuluyan na siyang mabubulang. Dok, wala na po bang ibang paraan maliban sa operasyon? Baka di po namin kayanin ang gastos ng pagpa-opera. Huwag po kayong mag-alala dahil nakaka-receive po kayo ng benefits sa hospital. At maliban dito, hindi niyo po kailangang humanap ng donor dahil dito na siya na mismo yung lumapit. Pwede po ba namin siya makausap bago man lang operahan ng anak ko? Sige po, Mrs. Nurse, Yes po, Doc. pwede po bang samahan sa room ng donor? Sige po. Dito po tayo.
Ano, Iha? Malinaw na bang paningin mo? Okay na po siya, Mrs. Cruz. Pwede na po siyang iuwi at naway iwasan niyang ma-stress at magkasakit dahil baka maapektuhan ang kanyang mga mata. At Sheena, alagaan mo yung mga mata mo, ha? Dok, sino po ba ang transplant donor ko? Hindi pa pala nasabi ng mga magulang mo kung sino? Sige po, Mrs. Cruz. Kayo na po bahala kay Sheena. Ma? Pa? Nasaan po ba si Gian? Okay lang po ba siya? Ano po nangyari sa kanya? Uwi mo na tayo, anak. Tsaka ko nagikwento sa'yo. Ma? Nasaan po ba si Gian? Bakit di ko siya naramdaman na dumalaw sa akin sa ospital? Pakikuha mo ng laptop ni Gian, mahal. Makikita mo dyan si Gian, anak. Hello, Shin. Kumusta ka? Sa oras na mapanood mo to, siya rin pagkakataon na matutupad ang panata ko sa Ama. Na gumaling ka na at maging maayos na ulit ang paningin mo. Naalala ko yung mga pagkakataon na magkasama tayo. Walang kupas ang ngiti sa mga mata mo. Yun ang gusto kong manumbalik, Shin, na manatili ka lang masaya, lalo na ngayon na malinaw na ang mga mata mo. Wala nang magiging hadlang sa pagtupad ng mga pangarap mo, sa pagtupad mo ng tungkulin sa Ama. Pasensya ka na, ha. Hindi mo na ako makikita ulit. Isipin mo lang na nagbakasyon lang ako sa malayo at magandang lugar na kung saan maayos at mabuti ang buhay ko. Pasensya ka na kung di na kita masasabayan pa sa mga pagpapanata para sa kinabukasan natin. Alalahanin mo lang lagi na masaya ako para sa'yo. Lalo na kapag natutupad mo ng mga pangarap mo, mga pangarap natin na ikabubuti ng buhay natin. Patuloy ka lang, Shin. Kung anong sinimulan mo, mananatili ka dito. Tandaan mo palagi, ha. At kung di pa nasasabi ng mga magulang mo na ako ang corneal transplant donor mo, kinausap ko yung doktor mo matapos kanyang madiagnose. Nagpaalam din ako sa mga magulang mo. Pero wala din silang nagawa kasi ginusto ko rin na makakita ka ulit. Mahalaga ka sa akin, Shin. Kaya pa na ako na makakita ka muli. Paalam. Mahal na mahal kita. Gia, bakit ikaw pa? Pwede niyo marabalan. Na anak ko. Hindi rin naging madali sa amin ng papa mo ang naging desisyon ni Gian. Naawa kami sa kanya kasi wala na siyang mga magulang. At nagsakripisyo siya para sa iyo, anak. Mahal ka niya. Malaga ka sa kanya. Gusto niya maging masaya ka palagi at patuloy na magpapakasigla sa pagtupad. Kuya Mark? Ikaw nga! Congratulations po. Malapit ka ng mabatismuhan. Salamat sa iyo, Kashina.
Kung nandito lang si Gian, masigit ko siyang pasasalamatan. Isang totoong kaibigan. Alam mo, kung hindi dahil sa kanya, bulag pa rin ako sa pinaniniwalaan ko noon. Tunay ngang tumatawag ang Panginoong Diyos ng kanyang mga hinirang sa iba't ibang paraan. Gaya na lang ng pag-iwan ni Gian ng pasugo sa bag ko bago siya malis ng trabaho. Sir, una pa ako sa inyo, sir. Sige, ingat. Salamat, sir. Nung una, nainis ako. Pero kinalaunan, naging interesado na rin ako. Dala na rin ang kuryosidad. Binasa ko ito pag-uwi ng bahay at doon na dahan-dahang nabuksan ang aking isip. Sa huli, nagpasya na ako umanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. I am looking forward to meet you in the future, Kasina. Lalo na sa mga aktibidad. Salamat sa inyo, ha. Muna na ako. Ate Aileen? Ikaw ba yan? Sheena! Kumusta? Hindi naman ako, ate. Uy, ate, balita ko, kakasal ka na daw. May ba tayo? Namiss mo si Gian, no? Oo naman, ate, sila hindi makakamusta sa kanya. Isang taong inaay-ayaw sa kasiglahan at may mabuting puso. Ilang buwan na din pala, no? Pero parang nagpakasyon na siya. Alam mo ba, ate, hindi pa ako nakikilala ka tulad ng iyong kabait, na maalaga, lalo na ang pagiging masila niya sa pagtupad ng tungkulin at ang kanyang pagiging masaya. Naaalala mo ba, ate, nung sabay-sabay tayo nagpanata sa kapilya, tapos nag-celebrate tayo kasi nakapasa tayo sa exam. Oo naman, no? Tandang-tanda ko pa yun. Sobrang siya nga natin noon eh. Kaya dapat lang, maging masaya din tayo ngayon. Ang mahalaga, ay patuloy pa din tayong nakasusunod at nakapaglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At saka naging masaya din naman si Gian nung nawala siya. Kasi kahit sa mga huling sandali ng buhay niya, ay nasunod niya pa din ang kalooban ng Panginoong Diyos. At diba, katulad ng laging pinapaalala sa atin ng pamamahala, na lagi tayong manalangin, sumampalataya, magtiwala at umasa sa ating Panginoong Diyos. Na kahit nakararanas man tayo ng mga matitinding pagsubok na katulad ng nangyari sa iyo ngayon at nawala pa ang mahal mo si Gian, pero hayag na hayag pa din ang pananampalataya mo at ng pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. Oo nga po, ate Aileen. Kaya hindi ako magsasawang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kahit wala na si Gian, mananatili naman siya sa puso ko. At isa din naman siya sa dahilan kaya nakakita na ako ngayon. Sabi nga ng iba, kung may mawala man, meron naman darating. Sapagkat tao lang tayo, di natin hawak ang buhay natin. Hayag sa ating lahat ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Payapa na siya, payapa na ang aking kalooban, at handang-handa na muli sa mga hamon ng buhay at sa bagong kabanata. Basta't sumampalataya, magtiwala at umasa tayo sa magagawa ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Ang tahimik mong paglalakad
laban. Yayagapin ka ng ating Ama, wala pang nabigo sa pag-ibig niya. Yayagapin ka ng ating Ama, hayag sa atin ng kabutihan niya. Siya'y pinagmumulan ng ating lakas. Gabi may gumapang, ang liwanag ay kumupas. Ika'y sumampalataya, daktirin din ang iyong pagpapanata. Ipagpaon na ang para sa Ama, sa puso sa atin siya'y mangunguna. Kanyang awa ay walang hangganan, mag-aasa ka sa pangakong bayan. Yayakapin ka ng ating Ama, wala pang nabigo sa pag-ibig niya. Yayakapin ka ng ating Ama, hayag sa atin na kabutihan niya. Ang pagsubok ay tila na pag-ahaba, maghawak at pinipilit ang tiwala. Kapag subok ay masalit, paman sa paglakbay, pananampalataya natin dapat tatagan. Nakalimutan mo na ba na Hindi pa pala nasabi na. Sa buhay natin. Yayakapin ka ng ating Ama, ako'y hindi bigo sa pag-ibig niya. Yayakapin ka ng ating Ama, pag-ibig ko lagi ang kabutihan niya. Bakit ikaw pa? Pwede namang iba na lang. Mahal na ko sa iyo. Super. Sige na, ilang mata. It's